sa role na gito? Lakaban, mo or something? Gaano po kalapit? Yung ikaw mismo doon sa role na ginampanan mo sa pelikula. May lola ka ba? Andito po yung lola ko. Opo. Andyan, mama? Andyan ba si mama? Ay, ayun! Ayan po siya. So, ako yung malabo yung mata. Opo. So yun, gaano ka nakarelate dahil may lola ka nga? Actually po, yung character ko sa Silay, pareho lang din naman po actually sa totoong buhay. Pinagkaiba lang, si Leslie kasi sobrang talaga siya, caring talaga, sobrang lambing niya. Iba yung way ng paglambing ko sa lola ko. Madalas inaasar ko siya, kasi nangangagat siya. Nangangagat yung lola ko pag hindi na pagbigyan. Hindi, pero ganun po, kaya rin po nung nabigay po sa akin yung kwento, wala pong pag-aalinlangan, tinanggap din po namin. Kasi actually po isa din sa mga reasons ko kasi para din to kay lola. Uy! Mababaw ang luha, pero ganun ko po masasabi na ganun kalapit si Leslie sa akin sa totoong buhay. And kahit po dati kasi pag may mga auditions ako, kasama ko rin si lola. So yun po. Gotcha. Ms. Malo and Francis, ano po ang reaction nyo after nyo makapanood? Ano po reaction nyo after nyo makapanood yung movie? Okay naman. Pero, di ba, nag-uumapaw ang pagpapasalamat namin kasi merong nagpondo, kumbaga, ayan o, merong nagtanim ng mga ganitong klaseng, kasi kung tutusin, pwede mo sabihin hindi siya ganun ka-commercial, diba? Hindi ganun, pero sumugal. Kasi maliban dun sa financial aspect na minimiti mo, syempre gusto mo naman makarecover sa gastos mo. Pero nilalagay mo doon yung pagkakataon na makapagpunlarin ng ibang mga values ng kahalagahan, importansya ng edukasyon, na ang edukasyon ay hindi lang tungkol sa pag-aalam ng facts, ng information, detalye, ganyan, kundi kung paano rin maging mabuting tao. So, yun ang magandang, kumbaga yung added value nito, yung pagpapasalamat ko na merong mga tao, may advokasya na ganito ang ginagawang mga proyekto. Maraming salamat po. Sorry po, pwede po pakiulit po. Anong reaction mo after mong mapanood itong movie nyo? Hindi ko po mahanap yung tamang salita. Okay lang daw po sabi ni Tita. Ako po bukod sa masaya akong napanood yun na po ito. Kasi matagal na rin po namin ito natapos eh. Iba po yung pakiramdam na makita rin ng ibang tao yung mga pinaghirapan namin. At hindi lang siya basta kasi gusto lang namin umarte, kasi gusto lang namin mag-produce ng movie. Isa siyang, kumbaga, inspiration and a life lesson for everyone. Yun po talaga yung gusto namin na tumatak sa mga tao na makakapanood ng Silay. At sana po, gaya ng sinabi ng character ko, yung edukasyon, sana ipagpatuloy nila yun kasi yun ang hindi makukuha sa kanila kahit kailan. Ako po as a student myself and as someone na nasa industriya to, masasabi ko rin naman po na mahirap talaga pagsabayan yung trabaho at pag-aaral. Katulad ni Nana Silay sa pelikula namin na pinagsasabay niya yung pagtitinda at pag-aaral. Sana kumuha din tayo doon ng fun tip na huwag masyadong seryosohin ng buhay, mag-setting kahit konti, mag-spa with your friends. So, yun po, yun ang reaction ko na sana maging malapit din sa puso ng mga manonood yung pelikula namin. Ito yung tanong ko. Anong reaction mo? Ito na yung first movie mo at ano pa yung wish mong mangyari sa showbiz career mo? Reaction ko po is very grateful and thankful po kasi nag-risk po sila sa akin. Actually, hindi po kayong first pick po dito, but yeah, everything happened for a reason, and yun po, siguro mas gagalingan ko na lang po and continue lang po kung anong gusto, ito talaga yung passion ko, so I'm just gonna do it lang po. Yun po.
Wow, may Wendell Alvarez. At gusto lang po namin makukay sa loob nyo na sa tagal-tagal nyo na sa bigyan kayo ng pagkakataon na magkita. Sinong aayaw doon? Siyempre, tuwan-tuwa po ako na nung una nga sinabi niya, o sige, ano yung pinagmano? Talaga? Ganun talaga. Paano ba? Masaya ako. Dahil isang karangalan po yun. Isang, pag-affirm, pag-confirm, na tama naman siguro sa tagal ko, na tama naman ang ginagawa ko. At may nagtitiwala sa akin para gumanap sa papel na sila. Yun po. Pag-conceptualize nyo ng story ng pelikula, like, yung pagpili nyo sa cast and all that stuff. Tama po ba siya? Apo. Yung pagpili ng mga cast and everything. Opo. Ay, kay ano po to, sa naging proposal ko with Direct Greg. Kaya po, since as mentioned, this is our first ever made movie po. So produced by Miss Rachel Go. Ayun po. The conceptualization and the entire idea, I may say, na ito po ay proposed by so kay Direct Greg. But unfortunately, hindi po siya nakatatin because of some personal. Sa cast naman po, ang napili ko lang po is si Francine nung una. Sila na talaga yun. Opo, siya po talaga. Babalik mo pala, kumusta yung pressure sa'yo ngayon na pagdadala mo ng pelikula? Anong pressure? Walang pressure talaga. Sa 20% discount ko ngayon? Tuturing ko ba bang pressure ang lahat? Hindi na. Hanapin na lang natin ang gift sa bawat moment. Yung present. Katulad na, again, yung mga producers na ganito na magsusugal sa isang proyekto na makapagdudulot ng hindi lang kasiyahan, kundi ng mga kahalagahan, ng mga certain principles sa buhay. At mga artista, mga nakasama ko ngayon lang, pagkakaibigan, samahan. Dahil nga dito sa pelikula rin to, inampun ako ng Bagak Bataan. Tinuring na akong anak ng Bataan. Oo, at saka, ayun. Kaya masayang-masaya ko. At saka, lalo pang at iyang katulad ngayon, kadaupang palad ko kayo, na bagamat bumabagyo, nandito kayo, na salamat sa suporta nyo sa pagpunta nyo ngayong araw na ito. Naharinawa, sabay-sabay ang ating mga wavelength, ang ating energies para maiparating pa sa iba. Showbiz, did you regret? Talagang accent on the Tagalog. Sige, ha? Ano ka bang i-regret na was there ever a time na before parang gusto mo nang mag-give up because yung status mo ay parang hanggang support or hanggang... Oh, I don't mind at all. Walang ganun ng give up. Hindi, wala. Kasi, yung nga sinasabi, there are no, kumbaga maliit na papel, lahat yan. Oo, walang small roles, only small talent fees. Hindi naman lahat ng bagay tungkol sa pera. At currently naman, I'm in a wonderful, in a happy place, no? Ayos lang ako. Nagagawa ko mga bagay na gusto kong gawin. Nakipagtuturo pa rin ako. O siya nga pala. So yung tanong ko lang, siguro dun sa ibang cast members din, tanong ko ano yung lesson learned upon watching this film? Ano yung mga natutunan nyo personally nung natapos yung panoorin tong film na to? Start siguro with... Okay po. The question again po ay, ano daw po yung pinaka-lesson learned while doing the film? Starting with Miss Joni po. Para sa akin yung lesson ito at bukod sa
sabi nga ni Francine at syempre ng mga magulang natin na walang ibang yaman ang may bibigay nila sa'yo kundi ang edukasyon, education. So, dapat namin natin isipin yung mga magagandang bagay na meron tayo, lalo na sa mga kabataan ngayon na dapat una ang pag-aaral kaysa sa ibang bagay. Thank you. Thank you po. Pa-pass na lang po ang ating ano. Yan.